What's up? Naka-record na kami dyan. What's up, mga brody? Put your hands up in the air. Put Yeah. your hands up in the air. Party ba to? Okay, ready? 3, 2, 1, go. Wala. Wow. Dito yung naka-record. Okay. We're live. 1, 2, 3, 2, 1, go. Kumusta mga brody? This is Brody Jeff. And this is Brody Marbs. And welcome to the Brody Podcast. where you listen and relax. Happy weekend, Brody Mars. Happy weekend. Happy Saturday, no? Saturday. So, kamusta mga ka-brody, no? It's Saturday ngayon, so weekend podcast tayo, no? It's been a very productive week, I think, brody. Sa akin, productive yung week ko. Of course, lagi namang productive. Iyo. Yan. Kaya tayo Kasi laging... mga projects na yung mga inaasikaso. Tama. Magiging okay naman siya Yes. eventually. Yes. Then, tsaka tayo parang we're always trying to be positive. Yes. Diba? Yun naman yung advocacy natin dito sa podcasting natin. Tama ba ako, brody? Of course. Yan talaga. Ayun. Be the best version of ourselves. Ay, ganda naman ang sinabi mo, brody. Bang klase. Ulitin mo. English, brody. Dumugo yung ilong ko. Basta ang alam mo, palagi ka lang maging best. Yeah. So, ano ba ang topic natin ngayon, brody? Ay, napakagandang tanong. Ano ba yung pinag-uusapan natin, brody? No? Mali ko. Hindi. Teka lang. Meron tayong topic na pinag-uusapan nitong dumaan na linggo, di ba? Habang nagtatrabaho tayo sa area, nakapagkwentuhan tayo. Kasi, parang more on about failures yung pinag-uusapan natin eh. So, ang topic natin, it's how to handle failures. wow. Failures. Parang alam mo, laging napapanahon yung topic niya, no? Brody, no? Marami. Kasi parang everyday, yung tayo as a normal na tao, di ba? Parang, there were always a time na nakaka-experience tayo ng failure sa buhay natin, no? Syempre. Pati yung mga yung mga renowned na mga businessman, syempre nag-fail din yung mga yan. And it's for them to handle their failures. Kumbaga parang yan eh. Nasa yan kung paano mo siya i-take, whether positive or negative eh. Okay. Diba? So, okay, to officially start our topic, welcome muna natin mga ka-brody natin. Mga ka-brody, welcome kayo sa episode namin ngayon na pinamagatang How to handle failures. So, pag-usapan natin, mga ka-brody, no? Ano nga bang meron sa salitang failure, brody? Parang ang lalim, no? Malalim Gets talaga. mo? Malalim pa rin. Hindi. Kasi, di ba, pag sinabi mo kasing failure, yan eh, parang, minsan masasabi mo parang downfall mo, di ba? Parang, hindi mo minsan alam kung paano mo i-handle, no? Yes, tama ka dyan. No? Kasi yung ibang tao, masyado na siyang, pag na-experience niya yung failure, masyado na siyang fixated doon eh. So, hindi na siya makabangon. So, ang tendency, lahat ng nagiging perception niya, negative. Kumbaga, parang, iba yung dating nun eh, kapag nakaranas ka kasi ng failure, minsan, parang hindi mo alam kung paano mo aayusin, di ba, harapin. Yes, Kaya may tanong ako sa'yo, brody. Brody, para sa'yo, ano ba ang failure? Ang failure kasi is, depende yan. Parang, pa rin yan eh. Subjective pa rin yan. Subjective, no? Ang failure, Like, for example, kung sa sarili kong perception, ang failure kasi magiging stepping stone mo to success eh. Talaga. Diba? So, ganun mo siya parang dinidescribe. Ang dami kong failure sa buhay ko na hindi ko na nga alam kung ilan. Pero, kailangan kasi natin siyang i-welcome kasi yun yung magiging room mo for improvement eh. So, kung hindi mo siya i-accept, medyo walang mangyayari sa buhay mo. Kumbaga parang, hindi ka matututo doon. So parang, ang ganda ng sinabi mo na parang ang failure, it's a lesson for you to improve, no? Parang gano'n. Exactly, bro. Kasi, no, brody, no? Ako naman, ang take ko doon sa akin, ang failure, yan talaga yung parang magiging susi eh, for you to be the best version of yourself, brody, no? Maganda yun. Ganda ng binitawan. Inaaya ko lang sinabi mo kanina eh. Always be the best version of yourself. Totoo yan. Totoo yan, di ba? Ang problema lang, brody, na
sa tingin ko lang minsan kasi may mga taong nahihirapan talaga i-handle ang failures. Do you agree? Yes, so kasi isipin mo na lang din sa workplace yung mga simpleng bagay na simple task na rin sa atin. Syempre, hindi naman tayo, tao lang din naman tayo. May mga times kasi na yes, bro. Iisipin natin, bakit ko gagawin to? Kasi ang hirap-hirap niya. Tapos, sabihin lang natin, ito lang yung sweldo ko So, hindi na tayo wala tayong effort para. So, parang doon pa lang, nakikita ko, parang doon pa lang sa thinking na yun, parang iba yung iba yung approach mo So, in a way, mag-fail ka. Kasi yun yung parang nakikita kong negative na failure. Na, kumbaga, kasi ganito, parang ayaw mo lang harapin. Hindi mo na sinusubukan Ayun, diba? Ayun, ganda ng term na sinabi mo. Kasi, kapag nag-fail na, minsan parang sinusukuan na ng isang tao no? Correct. Diba? Parang, hindi ako magaling dyan, hindi ako malakas dyan. Hanap na lang ako ng iba. Parang, tama ba yun? Di ba may ganon? Actually, Brody, ako, kanina lang naisip ko, habang pinag-uusapan natin, yung topic na to, parang, yung failure kasi, meron tayong tinatawag talagang mabigat na failure. Meron ding parang minor failure. Pero kahit ano pang feeling ko definition mo dun, aspeto pa rin siya ng failure diba? Ang failure is failure pa rin, whether malaki yan or maliit. Kasi depende naman yan sa tao Meron talagang malaki. Yun yung talaga yung capacity niya to handle it. So meron naman na maliit din. Pero pag naman niya yun, pag na-overcome naman niya yun, di next level na siya. Ganoon naman yun Kumbaga, na siya, parang na-overcome niya na. So parang in a way, ang failure, isang challenge din yan. Challenge? No. Kumbaga, yung failure, challenge talaga siya na opportunity for you to grow, for you to improve. Yes, Share ka naman, ano ba yung isa sa mga masasabi mo na magandang naging, alam mo yun, lesson sa'yo ng failure or kung ano yung failure na hindi mo makakalimutan. Alright. Way back 2009, kasi syempre, sales tayo. Hindi na tayo lalayo yan. Ito na yung pinakamalapit na example. Noong 2009, hindi ako, nag-fail ako to hit my target sa sales, sales perspective. Ngayon, yung aming sales head, china-challenge kami. Okay. Ang pag-challenge niya is quite the opposite, na medyo matigas talaga. So parang parang bakal. Kamay na bakal. Sabi sa amin. Natatandaan ko nun, kumain kami sa isang restaurant. And then, nagdi-discuss siya ng mga sales objectives. And then, at the end of the conversation, sinabi niya, Jeff, ang bottom line dito, pag hindi tayo nakahit ng target, baka hindi tayo magkita-kita niyan dito next year. Gumanon siya. Pero, tinake ko siya as challenge, Pero ganun siya the way mag-push So, iba yung kung paano siya mag-motivate ng tao. Iba. Kasi, nagpe-fail talaga ako on a monthly basis So, okay. Yung mga suggestion niya, ginawa ko. Okay. So, lahat talaga kinalibrate ko yung kailangan kong sa daily sales, sa mga task natin. Reprofiling ako and everything. And then, yung allocate ako ni-recalibrate ko din yung allocate ko sa mga resources based doon sa mga customers ko. So, yun, eventually, napa-improve ko naman yung yung sales ko. So, parang ang nangyari dito, Brody, ganda na example mo, kasi whether nasa sales kayo or hindi, the mere fact na minsan sa trabaho natin, medyo nag-fail tayo sa objective natin, yun nga, katulad na sinabi ko kanina, is hindi naman lahat nasa sales. May mga kanya-kanya tayong metrics sa trabaho, di ba? Yes, kung paano KPIs. So, kung paano tayo ini-score ng management or ng trabaho natin. Kumbaga yung sa'yo, dahil nga nag-fail ka na you're not hitting your target monthly, parang naging opportunity sa'yo yung failure to reassess kung ano yung pagkukulang mo, Exactly. Diba? Ganda nun, reassess. Recalibrate. Tapos ang ginawa mo, parang
since sabi mo nga na nag-allocate ka ng mga panibagong resources dun sa mga, siguro, baka nagpalit ka ng mga panibagong target. Yep. And then, nagbunga. Diba? Oh, eventually, hindi siya yung drastic na pataas. Instantly, hindi siya hindi gano'n. Talagang gradual yung pagtaas naman niya. So, with the help of our customers din. Right, since sa sales tayo, yung right profiling na, na pag-uusapan natin, yun yung in-apply ko nung time na yun. Oo. Ganda yung ano mo. Kasi, ako rin naman sa trabaho ko rin, syempre, sinecheck ko minsan kapag halimbawa hindi ako nagiging productive sa the usual, diba? Ibig sabihin, may pagkukulang ako. And I am failing dun sa mga bagay na hindi nagsasucceed dun sa goals and plans ko, diba? Yes, So, kinukonsider ko na rin siya na talagang dun sa aspeto na yun. Ang term para sa akin dun talaga, I was failing. Pero, ang ginagawa ko sa mindset ko nun, ginagawa ko siyang areas of opportunities. Yeah. Diba? Ganda, opportunity talaga. Oo, kasi failure is equal to opportunity. Opportunity. Oo. Kasi nga, 'di ba, sabi nila, ang isang bagay, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo kaya. Kailangan lagi ang mindset mo, kaya mo kasi nga you have to try. Pero pag sinabi mo sa sarili mo na kaya ko nga yan, tapos hindi mo naman sinubukan, walang mangyayari, 'di ba? So, yung mind mo saan dapat in sync Yan, sabihin natin, positive ka, pero yung isang voice sa'yo, hindi ko kaya yan. May bulong na pademonyo. Di ba, Brody? Oo. Dapat in sync yan para for it to work. Oo. Tsaka, ano tayo ako as a person, syempre may emotion tayo. Yeah. Mga ka-Brody, sometimes when we experience failure, alam naman natin, it's understandable na somehow nadadown ka, nadidemotivate ka, di ba? Pero hindi doon natatapos yung hamon ng failure Kasi, mauulit at mauulit yung failure sa buhay mo. Kasi nga, buhay ka And if you're not experiencing failure, sabihin, wala ka na sa mundo na to, di ba? 6 feet under the ground. Oo. So ako, masasabi ko, hindi naman lahat ng failure parang lahat kaya natin gawing positive Pero, as long as nakikita natin yung failure, 'di ba? Parang siguro I think Brody embrace natin na lang siguro embrace talaga. Embrace. Ako I may share na rin masabi ko siguro, ang dami ko ring maling decision making sa buhay, 'di ba? Noong nakaraan tinakil nga natin yung decision making and life choices, 'di ba? And as I go along the way, nagde-decide ako, namimili ako ng mga I think na mga best choices sa buhay ko. Hindi laging tama yun. Diba? There are times na I'm failing with my decisions. Diba? And ako, I'm facing the consequence. Diba? Ang kagandahan kasi nun, nung tinis mo yung consequences mo, doon ka naman natuto. Yes. Diba? So, talagang meron times kasi na kailangan talaga natin pagdaanan ng failures for you to learn. Kasi pag nag-learn ka, nag-grow ka rin as a person. Yes, tama. Saka ako masasabi ko, Brody, kasi na-experience ko din yan. Alam ko, marami sa mga ka-Brody natin ngayon, naghahanap ng trabaho. And sometimes they are experiencing failure sa mga assessment. Diba? Tapos hindi natatanggap sa trabaho. Mga ka-Brody, it doesn't mean na hindi ka magaling. It doesn't mean na hindi ka fit dun sa position na yon. It's just that sometimes failure is redirecting us kung talaga ba dito tayo sa ganitong bagay, kung saan tayo malakas, kung saan tayo magaling. Diba? O saka kumbaga talagang baka may kulang ka pa. Yes. Yun naman yun Kaya nga kailangan mo rin i-assess yung sarili mo. Yes. Hindi yung tipo, hindi, binigay ko na yung best ko. Yun na ba talaga yun? Lagi mong i-challenge yung sarili mo. Yun na ba yung best ko? Yun na ba talaga yun? Dapat makulangan ka. Kasi, dapat makulangan. Kasi, for you to level up, kailangan may kulang pa rin sa'yo. Yun, ang ganda ng sinabi mo. Hindi ka kasi dapat perfect. Hindi tayo perfect. Kasi pag sinabi natin perfect tayo, magiging complacent tayo
Tsaka, ang ano yun, parang, posible yun. Kumbaga, yung mindset natin, pwedeng ganon. Isipin natin perfect tayo, pero Oo. hindi. Mm. Palaging merong mas magaling na ibang tao sa atin sa ibang aspeto Oo. ng, di ba, ng mga Mm. bagay-bagay sa buhay natin. So, kapag medyo kulang ka doon at doon ka nag-fail, you have to work, di ba? You have to work on it. Tama ba, Oo. Brody? Oo, tapos isipin mo na kung paano ka mag-i-improve doon. Yes, oo. Para maano natin, ma-address mo yung kung ano yung mga kailangan mong improve sa kung saang aspect man yan. Oo, tama. Kasi ano naman to palagi naman to para sa sarili mo, di ba? Kumbaga, wala namang ibang talagang makikinabang nito, kundi ikaw. Minsan nga parang ako sa buhay ko parang kung tatanungin ako kung mababalik ko yung panahon, may babaguhin ako sa mga failure sa buhay ko. Siguro meron pa rin naman. Pero kung talagang kung may babaguhin ako, siguro very ano lang, very minimal. Pero most of the failures that I experienced, parang hindi ko babaguhin. Di ba? Oo, tama. Kasi ang magandang ano nga yan, di ba, dapat matuto ka sa failure mo. Oo. Or matuto ka sa failure ng ibang tao. Pero, yes, the best failure na matututunan mo is kung ikaw mismo yung makaka-experience. Kasi sabi, alam mo, di ba, oo. kung paano mo siya na-solve. Diba? Yes. Tsaka ano nga sabi nila, Brody? Ang experience ang the best teacher natin sa buhay. Oo. Diba? Ang experience kasi, pag sinabi mo in general yan, lahat nandyan lesson, failures, achievement, lahat ng experience nandyan nandun sa loob nun. So, masasabi natin na once you experience failure, diba, masasabi mo, it's a life lesson It's an experience, it's an opportunity, it's a challenge, diba? Lahat masasabi mo. Diba? Kaya talagang minsan, ako, Brody, masabi ko na thankful pa rin naman ako sa mga failures na, kasi dahil doon, nag-improve ako. Diba? Correct, oo. Kaya kayo mga ka-Brody, pag naka-experience kayo ng failure sa buhay nyo, huwag nyo isipin na katapusan yan ng mundo. Parang sasabihin nyo lang, siguro tama talaga sila Brody Jeff, Brody Marbs. Kailangan kong mag-improve sa ganitong aspect. Diba? Don't be too emotional kasi ang emotions, Yun. ikaw makokontrol, it could make or break you. Oo. Lalo't kung negative. Yes, talaga it could break you. Kaya nga minsan pag ang tao naka-experience ng failure, nagbe-break down. Oo. Diba? Oo, tama yun. Oo. Kasi ako, siguro isa sa mga bagay sa buhay ko na hindi ko makakalimutan, no? Yun nga, yung dati before, yung father ko, pinag-aral niya ako, gusto niya ako maging engineer. Brody. Siya yung nagsabi na, mag-engineer ka, ganito. Pero dahil nga wala pa naman ako masyadong nagagrasp sa buhay dahil nga bata pa ako back then. Tinry ko naman, 'di ba? Kaso hindi ko talaga gusto, 'di ba? Nag-fail ako sa aspeto na kung ano yung gusto ng daddy ko, nag-fail ako doon. Kumbaga na-fail ko siya na hindi ako naging engineer dad. Pero dahil doon, nagkaroon ako ng alam mo yun, drive sa sarili ko na kailangan maipakita ko rin sa kanya na hindi porket hindi ako nag-engineer, hindi na ako magiging okay sa Magaling tong bata diba? Hindi, magaling yan, magaling. Maganda example yun. Pero ginawa ko yun with a positive mindset na parang, di ba, I explained to my dad na, Dad, ito yung gusto ko, ito yung gusto kong gawin, di ba? At first, syempre, parang ayaw niya. Gusto niya pa rin kung ano yung dapat kong kurso talaga, yung engineer. Pero, naintindihan niya na bandang huli, di ba? Choice ko na yun di ba? Yun yung sa tingin ko strength ako, di ba? Yun yung strength ko na mas magiging okay ako pagdating sa future na ito yung kinuha ko. Di ba? So, eventually, di ba, nag-fail man ako dun sa aspeto na ganon, pero hindi ako nag-fail as a son. Di ba? Mabigat. Di ba? At tama least, naman. Di ba? Meron man akong pagkakamali sa buhay ng father ko, nagmarka man sa kanya na sinuway ko siya. Pero I can definitely say, and I'm proud to say, na kahit kausapin yung tatay ko, I never, ever failed him as, as a good son. Ganon. Yun yung masasabi ko, Brady. Galing. Galing. Diba?
Aside sa mga ganyang failures, ano pang mo, Hmm. naging failures mo sa buhay ba? Yung may sa decision making, Hmm. may mga ano tayo sa buhay pa rin. Siyempre sa failures kasi nandiyan din yung what ifs, 'di ba? Mm. 'Di ba? Pero sabi ko nga, kung hindi ako nag-fail dun sa mga ganong aspeto, nasaan kaya ako ngayon? Oo nga. 'Di ba? Ah, 'Di ba, Brody? totoo. Baka 'Di ba? mamaya, hindi ka nag-i-improve niyan. 'Di ba? Oh, hindi ka Oo. nag-i-improve, 'di ba? Parang ganito na lang, kami nung wife ko, bago kami kinasal, 'di ba? May mga nagawa akong pagkakamali sa kanya. I failed as a fiancé Hmm. no'ng mga time na 'yun. Pero nandun siya, binigyan niya ako ng opportunity to fix kung ano yung nasira ko sa relasyon namin. Mhm. Kaya nung nag-asawa na kami, I made sure na, and I will always make sure that I will never fail dun sa aspeto ng pagiging asawa niya. Iyon. 'Di ba? Grabe. Yun yung Gandang gandang niyan, gandang Oo, sinabi kasi mo. kasi natutunan ko na yung mali, eh, 'di ba? Mm. Nag-fail na ako as her fiancé, eh, may pagkakamali ako Mm. sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya 'pag nag-asawa na kami, babawi ako. Oo. I'll make sure and I will always make sure na, yun nga, hindi ako magfe-fail as a husband. I will always Mm. give what's best for her. Ako naman, Brody, Oo. in terms of financial aspects, Yes, isa pa dati yan, talaga, maganda yan. Oo, maganda yan. Ganda usapan niyo yung hindi financial. ako dati talaga, yung sinasabi nilang, YOLO. Kasi Oo. once na makakuha talaga ako ng malaking pera, Oh, Brody. talagang waldas binibili ko talaga siya, hindi ako nag-iipon, hindi ako Tinatamaan din ako, nag-save. Oo. tinatamaan din ako. Hindi, oo, kasi na-realize ko na lang din yan. Masyado ng late. Oo. Pero at least, tinatry ko naman. Oo. At saka hanggang ngayon, Yes, Brody. sinusunod ko naman yung nag-i-improve naman ako financially. Mm. So medyo challenging siya talaga kasi Mm. marami talagang utang, pero alam mo yun, at least Oo. kailangan mo talagang dun eh. Kailangan mo rin talaga mag-focus dun in terms of financials eh. So, Yes, oo. Tama, tama. ayun. Yun ang Brody, ang bills and mga credits, pare, feeling ko sa buhay natin, pera na lang kung talagang sobrang yaman mo na, di ba? Kasi sometimes ka minsan ng mayayaman, mas marami pang utang. Eh, Di ba, kasi Brody? sa kanila kasi good debt yun eh. Oh, paikot yun, di ba? Pinapaikot na kasi nila. Oo. Oo. Yun Oo, naman yung tama. nila. Pero kasi as an individual Yes, na walang negosyo at we're living only from paycheck to paycheck. Yes, We oo. should always do what Robert Kiyosaki said. Pay yourself first talaga. So pagkatanggap mo ng pera, Yes, oo. hindi siya yung tipong naka-receive ako ng salary, Oo, Brody. bayad muna ng bills. Baliktarin mo siya. Oo. Magtabi ka muna Yes, oo. bago ka magbayad ng bills. Tama, tama, tama. Certain percentage lang. Kahit 10, 20%, okay na yun. Mm. So, sabihin natin maliit, pero eventually, pag naipon naman yan, malaki rin yan. At saka ano naman yan long term naman yung pinag-uusapan dyan, di ba? Yes. Kasi, kumbaga, dati YOLO ka, ngayon nag-ipon ka na long term na. Long term na. Di ba? Pero alam mo, experience ko din yan. Parang masasabi ko na failure din ako sa part na, alam mo yun, naging gastador ako. Pero it serves me a lesson nga na, alam mo yun, na dapat hindi talaga ganun gumastos, di ba? Correct, oo. Kasi, although masasabi natin na at least bago ka nag-asawa, nagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Kaya lang feeling ko sumobra ako dun sa nagawa mo yung mga bagay na gusto. Sumobra ako sa gastos di ba? Over the limit na talaga, no? Kasi, syempre back then, di ba, I was just, single ako, di ba? Wala naman akong binubuhay noon. Kumbaga, hindi pa kami married ng wife ko and my wife also has a job back then. Tapos ako, yung sweldo ko, akin lang. Yung parents ko naman nung mga panahon na yun, may mga income din. So parang ilang taon ako may trabaho. Parang you felt unlimited income, no? Dumating nga ako sa buhay ko, Brody, na tuwing nagbe-birthday ako, di ba? Totoo, kahit alam mo yung si wife, yung parents ko. Dumating ako sa point ng buhay ko na ilang birthday yon na tinatanong nila ako kung anong wish ko. Wala akong ma-wish, Brody. Totoo kasi,
parang feeling ko, Brody, I'm so blessed na meron ako ng lahat. 'Di ba? Ang hinihiling ko lang lagi parang good health na lang ng mga panahon na yun. Ngayon, Brody, pag nag-wish na ako sa birthday ko, may financial loan. Tama, diba? Tama. Pero Brody, I can definitely say talagang back then, hindi ko na wini-wish ang financial kasi Brody talagang meron ako nun eh. Parang, syempre, wala pa akong di ba? Ngayon, medyo iba na ang datingan ngayon. Ang dami ko ng responsibilities ngayon, di ba? Masasabi ko naman na kahit marami akong responsibilities, I'm still thankful pa rin. Correct. Diba? Medyo somehow sa financial, saktuhan na lang tayo. Like before na talagang parang ikaw rin naman siguro. Maluwagan, Oo, di ba? Baka tipong pag nagkasama siguro tayo nung panahon na, alam mo yun, baka magtinginan pa lang tayo. Waldas na. Waldas na agad eh. Kada lakad mo, Brody, 500, 1K. Kada lakad mo sa floor, minalalaglag ka. Oy, Brody, nalaglag yung 1K. Huwag mo pulutin, madumi yan. Baka ganun siguro tayo mag-usap, Brody, na mga panahon. Di ba? Pero those were the days nga, ika nga nila, Brody. So, natuto na tayo doon. Hindi natin balikan. Oo, di ba? Balik tayo sa topic, no? Sa failure, no? So, Brody, mga takeaways natin dito. Ang takeaway ko talaga dyan, kailangan mong i-acknowledge kung ano yung pagkukulang mo. Yes, Brody. Embrace mo na flawless ka. Yun lang, kasi yun yung naiisip ko na kailangan sa sarili mo, alam mo kung ano yung kulang mo, kung ano yung kailangan mong i-improve. Yun talaga. Yun talaga magiging susi ko eh. Tsaka ko na lang din, ibalik ko ulit yung sinasabi mo sa akin palagi. Feeling ko nag-a-apply siya sa failure. Yung sinasabi mo na you have to unlearn. Diba? And then relearn. Kasi kapag nag-fail ka, ibig sabihin, hindi ka na nagre-relearn eh. Oo. Diba? Oo. Kasi nga punong-puno na yung sarili mo ng thinking mo lang, diba? So, I think yung sinasabi mo na word niya, yun nga, na unlearn and then relearn. Feeling ko, ano yun. Applicable. Continuous learning kasi talaga ang kailangan. Kasi diba, ang isa lang naman ang permanente sa mundo. Correct. Change. Na? So, kailangan babaguhin mo rin yung mga learnings mo, diba? Baguhin mo din ang utak mo. Oo, gano'n, diba? Yung mindset mo. Kung sabihin mo na, for example, sa company niya, sabihin mo na, ay, ito lang yung gagawin ko. Baguhin na yan kasi tayo rin naman na magbe-benefit pag ginawa natin yung with full potential. Yes, tama. Ang ganda nun sinabi mo. Kumbaga, walang iba kundi tayo lang. Diba? Sarili mo lang kakampi mo. Yes. So, yung benefit nun, ikaw rin na magdadala naman palagi. Diba? Yung apakaganda nun, yung sinabi mo na walang iba kundi sarili mo. Yes. Diba? So, ikaw, anong takeaway mo? Nasabi na yata natin lahat eh. Masyado tayo madaldal eh. Oo nga eh. Pero hindi kasi ang ganda kasi ng topic. Alam mo, Brody, ako sa takeaway, siguro dami kong takeaway dito sa failure, no? Pero siguro important lang na masasabi ko sa failure. Talagang you just have to embrace the failure. You have to accept the failure. Kailangan mong kailangan mong itatak sa isip at sa puso mo na nag-fail ka sa ganitong bagay. Para the next time you encounter the same scenario, the same event, nag-fail ako sa ganitong Hindi mo na ulitin. And then you improve. Alam mo, Brody, before nga, ang dami ko ring failure sa buhay na kunyari na lang, may gustong-gusto akong trabaho dati. Hindi ko makuha. Kasi, nag-fail ako din sa mga qualifications nila kasi wala pa akong ganon. So, ang ginawa ko, diba, naghanap ako ng mga bagay na para magkaroon ako ng skills din sa ganong qualifications. Kasi ayoko na mag-fail para the next time na makukuha ko pag next time na kinukuha ko ulit yung trabaho na yun, may laban na ako. Totoo. Diba? Kasi dapat ganun ka eh. Pag nag-fail ka, hindi ka dapat magsiswitch ng ibang bagay. Kumbaga, pagtuunan mo, ano nangyari? Diba? Parang sa quiz lang yun eh. Diba? Bumagsak ka ngayon, nag-fail ka sa quiz mo. O bakit? Isipin mo, ano ba yung nangyari? Hindi ka ba nag-aral, kaya ka nag-fail? Pero, o nag-aral ka naman, mali naman yung inaral mo. Diba? Pag quiz, mangopya ka, yun. Papasa ka na.
Hindi, syempre pag-aaralan mo, mag-review ka ulit. Kumbaga, sisenyasan mo na yung katabi mo. Diba? Libre na lang kita mamaya, ano, Brody? Ganun yung ano. Basta pakopay mo sana, diba? Sa buhay natin, hindi naman natin kailangan talaga ng matalino. Ang kailangan natin, matalinaw. Matalino. Dami mo alam, Brody, buenas ka. Hindi, kidding aside. Yan, ano naman to pinag-uusapan namin to, failure as a general term. Yun nga, sa dami man ng failures ko siguro sa buhay na naranasan. And si Brother Jeff din meron din. And I'm sure kayo mga ka-Brody, no? Baka meron siguro ngayon nakakauwi lang ng bahay, estudyante, nag-fail sa quiz, nag-fail sa isang subject, or meron nag-fail sa isang kumpanya, o nag-fail sa ganitong ina-applyan na trabaho. Hindi naman justify niyan na loser ka na hindi ka na mag-improve sa areas na yan, di ba? Kaya nga tayo merong drive sa mga puso natin, sa emotions natin. Kasi kailangan lang natin alamin di ba? Kung paano natin ma-execute ng tama yung mga ginagawa natin. Para hindi tayo nag-fail. Di ba? Diba? Kasi, yun nga, sabi ko nga, di ba, para mo din i-deal yung failures, i-reinforce lang natin yung proper mindset. Kasi, yung thoughts mo, it could translate to feelings. And then, yung feelings mo, it would translate to action and eventually yung results. So, yun, dun pa lang, ayusin mo na muna kung paano yung mindset mo. Negative, positive, bahala ka, you choose. Yes, tama, ang ganda nun, di ba? Kumbaga parang siguro, sabagay, hindi natin maiwasan may mga tao minsan na parang pag nag-fail, parang talaga sobrang nagbe-breakdown, diba? Emotionally, talagang nagbe-break sila emotionally. Valid yun mga ka-Brody, nararamdaman yun na yan. Pero don't dwell on it. Diba? Ika nga ni Brody Jeff, huwag niyong tambayan. Huwag natin tambayan. Yung sitwasyon na yun, sobrang hindi worth it. Yes. Tsaka, huwag natin isipin na yung sasabihin ng mga ibang tao, di ba? Kasi madalas yun yung iisipin natin pag nag-fail tayo sa isang bag. Nag-fail ka sa ganito. Ano kayo sasabihin ni ganito? Sabihin ng parents ko, ano sasabihin ng ganito, di ba? Di ba? Brody, may kulang tayo. Ano? Dapat pala, ang failure, we have to be brave. Kailangan natin maging matapang na harapin yun. Di ba? Tinanong ka, isipin mo, isipin mo yung sabihin ng tao, pag tinanong ka, ano nangyari sa ano? Wala, nag-fail ako I'll just do it better next time. Ganun. Diba? Ang gandang approach nun. Diba? Lalo't kung ganun yung sa boss mo yung sasabihin. Diba? Boss, I'm sorry I failed. Boss, I'm sorry I failed. But I'll do my best. Moving forward. Diba? Yes. And do whatever it takes next time. Yes. Diba? Parang yun yung maganda, maging matapang ka pala na tanggapin at sabihin sa harap ng mga ibang tao or kung sino man yung mahalagang tao sa buhay mo na nalaman na nag-fail ka, di ba? Be brave enough. Ako nga, customer ko, hindi ko makuha-kuha. Sinabi ko yung head sis namin, sinabi ako, boss, may kasalanan ako sa'yo. Brody. Sabi ko, kasi hindi kasi nakakuha yung customer na ganitong deal. Siya na yung nag-advise sa akin. Kung paano? Kung paano gagawin. Di ba? Be open. Tsaka maganda rin, siguro, I highly suggest when you fail sa isang bagay, when you fail sa buhay-buhay minsan, you have to seek advice talaga din dun sa mga tao malapit sa inyo. Tanungin mo, mag-reassess ka, diba? Sama ka ng isang ka-close mo na kaibigan or sa parents mo. Sabihin mo na parang, sa tingin mo, bakit ako nag-fail? Hindi mo sama mag-seek ng advice. Hindi ibig sabihin nun, parang bobo ka. Or mga ka-Brody, medyo na-enjoy niyo yung sa mga ka-Brody, we encourage you to share your experiences with us, no? Yes. So, we have email naman na nasa, saan ba? Sa description. Dahil lalagay na lang namin. Brody, makikita nyo sa nasa description. Share nyo, baka somehow, baka nagsisik kayo ng advice, no, paano ba gagawin nyo kung halimbawa may ganito kayo na experience na failure and you really don't know what to do o kung kanino ka lalapit, di ba? Anonymous ka naman, Brody. Di
di ba? Oh. You just have to send us an email, then siguro pwede namin i-topic mapag-usapan, no? Nakabang naman ako lagi sa email. Oo nga, Brody. Once na may mag-email, shoot na agad. Yeah. Diba? Oo. So, ayun, no? Maraming salamat, no? Dito sa episode na to, no? Magbe-break lang kami ni Brody Jeff. At magkakaroon kami ng bagong ulit episode. Pag-uusapan ulit namin yung susunod na episode. At syempre, ila-live namin. Ma-maximize namin yung day ngayon na makapag-podcast talaga kami. Maraming salamat, mga ka-Brody. Thank you, mga ka-Brody. This is Brody Jeff. And remember, you and me, we are limitless. Alright. Thank you. See you later, mga Brody, for our next episode. Thank you. Bye.